Inaasahang mas mapapabilis na ang pagtugon sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan sa bansa. Matapos magtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po sa pagbuo ng isang Green Justice Zone. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasunod ng pagbuo ng Justice Zone ng Korte Suprema sa iba't ibang bahagi ng bansa na may kinalaman sa turismo at iba pa. Ngayong araw, kalikasan naman ang bibida dahil isang Green Justice Zone ang inilunsad ng Korte Suprema sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Justice Maria Filomena Singh, bahagi ito ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. In Puerto Princesa, but it will be throughout the country so that we can directly contribute in fulfilling our constitutional obligations. In line with this, Puerto Princesa City presented us with an ideal site for our first ever Green Justice Zone to show the JSCC's commitment to help achieve one of the PDP's expected outcomes, which is enhancing ecosystem resilience. Dahil naman dito, mapapabilis na ang proseso ng paglutas ng mga problema o kaso na may kinalaman sa kalikasan. Sa ngayon, kinokolekta na ng Korte Suprema ang listahan ng mga kasong may kinalaman sa kalikasan na isinampa sa mga trial courts para mapabilis na ang proseso nito. Hindi lang naman Korte Suprema, kundi iba't ibang ahensya pa ng gobyerno ang magtutulong-tulong dito. Nariyan ang DNR na siyang tutulong sa pagbuo ng mga ebidensya para sa mga kasong ihahain laban sa kalikasan. Nariyan din ang DILG na mismong si Secretary Benhur Abalos ang nagsabi na magmula sa barangay ay tutulong sa pangangalaga sa kalikasan. At syempre, ang Department of Justice, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakatuwang din ang prosecutor sa lower courts na magtulong-tulong sa paglutas sa mga kaso kaugnay sa pagkasira ng mga kapaligiran. Kahit din anya ang West Philippine Sea, matatalakay dito dahil sa binubuong kaso ngayon ng DOJ laban sa China para sa environmental damages. It all starts with awareness at saka yung the leaders congregating in a place which we can actually call ground zero is a very significant step. Na dito kami mag-uusap-usap, magkikita-kita upang mapag-usapan yung mga nangyayari nga. Samantala, kaugnay naman sa panibagong harassment sa West Philippine Sea, tumanggi munang magbigay ng reaksyon sa issue ang DOJ. Pero ngayon pa lang, naghahanda na sila ng legal opinion para dito sakaling hingin ang kanilang panig. It's an international incident. Most of the time it's the DND that handles that. Our assistance has not been sought. But if our assistance is sought, our opinion is sought, we will issue the necessary opinions. Ikinakasa na rin ng DOJ ang kaso laban sa China na ihahain sa International Tribunal. Sa susunod, makakasama rin dito ang patuloy na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Luisa Erispe, para sa Bayan.